Matapos ngang i-anunsyo ng Department of Migrant Workers or ng DMW nung nagsisimula pa lang ang tensyon dito sa Middle East, ang pagpapatupad ng travel ban or deployment ban para sa mga OFW na first-timer or mga baguhan papunta sa Middle East na nasa ilalim ng Alert Level 2, katulad ng Bahrain, Qatar, Kuwait, United Arab Emirates at Israel, na wala pa silang panibagong anunsyo kung inaalis na ito. Pero ngayon, hinihikayat nilang lahat ng mga OFW sa bansang Lebanon na sumama na sa mga repatriation dahil sa mas tumitinding gyera or gulo doon sa pagitan or laban sa Israel. Nananatili namang nasa Alert Level 3 to Alert Level 4 ang Lebanon, Syria, Iran at Iraq. Ang mga OFW sa nasabing mga bansa na yan na nasa Alert Level 3 hanggang Level 4 ay pwede kayong makapagbakasyon sa Pilipinas pero hindi na kayo papahintulutan na makabalik muna sa mga bansang yan. Ngunit inulit natin yung mga bansa sa Middle East na nasa Alert Level 2 gaya ng United Arab Emirates sa bansa kung nasaan ako, ay pwede kayong makapagbakasyon sa Pilipinas at pwede makabalik dito sa Dubai basta mga returning workers kayo or balik magagawa. Pero hindi pwede muna makapunta dito ang mga newly hired or mga baguhang OFW na dadaan sa agency papunta dito. Nagpatupad na ng deployment ban ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga bansa sa Middle East na nasa ilalim na ng Alert Level 2 status. Sa ilalim na nasabing alert level, sakop ng restriksyon ng mga bagong tanggap na manggagawang nakatakdang i-deploy sa mga apektadong lugar. Kabilang sa bansang nasa Alert Level 2 ay ang Bahrain, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates at Israel. Samantala nananatili namang nasa Alert Level 3 ang Lebanon, kaya bawal pa rin ang pagpapadala ng mga OFWs doon. Samantalang may umiiral na total ban sa Iran, Iraq at Syria. Kung Alert Level 3 or higher, then that's a total ban kahit yung returning workers hindi na rin pwede. Matik na yon as they say. Sinusuportahan ng Israel ang pansamantalang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, pero hindi raw nito sinasama ang Lebanon. Kaya ang Pilipinong naiipit sa gulo roon, hinihikayat na umuwi at sumama sa mga repatriation. Nakatutok si JP Soriano. Sa kuha kahapon ng OFW sa Lebanon na si Glenda, kita ang makapal na usok sa isang bahagi ng Beirut sa Lebanon. Ganito raw ang sitwasyon itong mga nakaraang araw. Hindi pa rin po sila tumitigil. Tapos po, everyday po yung drone sa taas, laging ikot ng ikot, hindi kami makatulog. Nagpapasabog pa rin po sila. Ganun pa rin po ang sitwasyon, hindi pa rin po matahimik. Isa si Glenda sa tinatayang 14,000 Pilipino sa Lebanon, bagamat sinusuportahan ng bansang Israel ang 2 linggong ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran. Sinabi ng tanggapan ng Israeli Prime Minister na hindi nito isinasama ang Lebanon. Nagsimula ang pag-atake ng Israel sa Lebanon nang paulanan sila ng rockets ng Hezbollah bilang pakikiisa sa Iran. May pangamba pa rin kami, nervyos ganun, dahil siyempre hindi nga kasali dito. Lagi naman kaming nagpe-pray, sana naman po maano po yung magbago yung isip ng taga-Israel. Sana po makasama kami para maging matahimik na rin po dito. Lagi kaming puyat, hirap pa sa trabaho, puyat pa kami lagi. Dahil po sa mga naririnig namin, nag-iingat din po kami. Kaya nananatili pa rin ang Alert Level 3 ng gobyerno ng Pilipinas para sa Lebanon at hinihikayat pa rin ang tinatayang 14,000 mga Pilipino doon na umuwi na at sumama sa mga repatriation. Ayon sa Department of Migrant Workers, hindi bababa sa 8 chartered flights pa ang nakaschedule na sumundo sa mga Pilipinong apektado ng gulo sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Pero bilyon-bilyong piso ang kailangan kung iuuwi ang lahat ng tinatayang 400,000 OFWs na direktang apektado ng gulo. So all told, it's around 7.3 billion, Mr. Chair, 5 billion for financial assistance, 1 billion for the chartering and other commercial flights, and the rest would be costing with respect to food and transport and medical assistance. Paalala ni DMW Secretary Hans Kaktak sa mga Pilipino sa Middle East, makinig at sundin ang mga alituntunin ng mga host countries dahil sila ang may kontrol sa kani-kanilang teritoryo. Kaya't makinig at merong mga ilang inanunsyo na mga
curfews, merong mga inanunsyo na advisories ang ilang host governments, so samot-sari all across the Gulf. Kaya patuloy lang ang ating magmamanman ng sitwasyon sa larangan na ito. Nangako ng tulong ang Department of Migrant Workers sa mga naiipit na OFW na hindi makabalik sa kanilang trabaho sa Middle East dahil sa nagpapatuloy na giyera roon. Nakatutok si Chino Gaston. Makalipas ang 5 linggo, wala pang palatandaan na humuhupa na ang giyera sa pagitan ng Amerika at Israel sa Iran. Kaya maraming overseas Filipino workers o OFWs na dating may trabaho sa gitnang silangan, nagkakaproblema raw sa pagbabalik doon. Hindi pa masabi ng Department of Migrant Workers o DMW kung ilan ang eksaktong bilang ng mga apektado. Gumagawa pa tayo ng talaan in terms of kung sino yung mga hindi makapanumbalik. Galing ako sa Middle East at meron talaga mga sektor na apektado. Hospitality sector, transport, restaurants, at pati construction nga eh. So, sila muna ay inaabisuhan natin, wag muna magpatuloy kung wala naman dadatnan na mga trabaho sa abroad. Meron din kasi mga pinapauwi. Ginagawa na raw ang lahat ng gobyerno para matulungan ang mga OFW na hindi makabalik ng trabaho. Isa sa mga tulong ng gobyerno ang bayanihan para sa balikbayang manggagawa na layong bigyan ng ayuda at tulungang magnegosyo ang mga hindi makaalis ng OFW. Sinabi naman natin na since day one, tinutulungan natin yung mga hindi makaalis for one reason or another. Kaya tayo ay nagbibigay ng tulong para sa mga OFWs na ito, yung ating pondong pinansyal, tutulungan natin sila kung di sila muna makaalis. Sa mga ganitong sitwasyon natin, maalalang mga OFW na sana nung okay ang panahon at sweldo, ay nag-ipon tayo dahil kapag umuwi tayo sa Pilipinas nang hindi inasahan, ay napakahirap na walang ipon at walang income. Napakarami nga, or ang survey nga ng OWA, napakarami or kalahati sa mga OFW na umuwi sa Pilipinas na for repatriation, ay gusto na agad makabalik sa ibang bansa pag humupa na ang tensyon dahil nga sa hirap ng buhay sa Pilipinas.